Tayo po mula itutunghay ng ating pagbasa. Hahamuin natin ang Ebanghelyo sa mabuting balita sa Lucas, Kabanatang 1, mga talatang 39 hanggang 56. Si Maria nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman." Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. Ito yung mga katagang tinanggap ni Maria, ang pagiging mapalad. Na alam naman natin na hindi biro yung kanyang kakaharapin na ipinagagawa ng Panginoon sa kanya. Subalit alam natin, sinasabi ng Biblia na si Maria ay palaging sumusunod sa kalooban ng ating Diyos, na bagamat minsan hindi niya maunawaan, hindi niya maintindihan, pero alam naman natin na hindi tayo papahamak ng Diyos basta't sundin lamang natin ang kanyang kalooban. Ipinagdiriwang natin ngayon ang pag-akyat kay Maria sa langit. Sa Ingles, tinatawag natin itong Assumption. Napakaganda ng pagdiriwang na ito dahil ipinapakita ng pag-akyat ni Maria sa langit ang mangyayari sa atin sa dulo ng panahon. Totoo naman yun. Hindi lang po si Maria ang aakyat sa langit, kundi tayong lahat ng mga nananalig, umaasa, sumusunod sa kalooban ng ating Panginoong Hesus. At sinasabi ng Biblia na hindi hahayaang mawala sa kamay ng Panginoon ang mga ipinagkatiwala ng kanyang Ama. At tayo yun sapagkat si Hesus ang ating mabuting pastol, ang ating dakilang pastol. Katulad ni Maria, kapag tayo naging tapat at naging matinding nananampalataya sa Diyos, tayo rin ay iaakit sa langit. Ito nawa ay magpalakas ng loob natin at magbigay ng pag-asa na tayo mga nagsusumikap na sumunod at maging tapat sa Diyos ay hindi niya pababayaan. Maasahan natin yun, na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ipinapakita sa atin ng pag-akyat kay Maria na sa langit ang ating huling hantungan. At lahat tayo ay makakabahagi sa walang hanggang kaluwalhatian ng Diyos. Tandaan natin na pinagpala si Maria dahil nanampalataya sa Diyos. Ito ay isang paalala sa atin na tapat ang Diyos sa kanyang mga salita at ang taong malakas ang pagtitiwala sa Diyos ay pinagpapala niya ng lubos. Kaya huwag tayong mag-alinlangan sa pwedeng magawa ng ating Panginoon. At ang pinakamalaking biyaya na ating pong inaasahan sa Diyos ay yung kanyang kaharian na iniaalok sa atin, mapasama tayong lahat doon. Katulad ni Maria, dagling maglalakbay upang dalhin at ibahagi sa kapwa ang kabutihang loob mula sa pananahan ni Jesus sa ating mga buhay. Kaya minsan, kahit hindi mo naiintindihan, hindi mo nauunawaan yung mga bagay na ipinapagawa sa atin ng ating Panginoon, na minsan hindi abot ng iyong isipan, hindi abot ng iyong pangunawa, pero tatandaan natin palagi, iba ang isipan ng ating Diyos sa ating isipan. Iba ang plano at panukala natin kaysa plano at panukala ng Diyos. Tatandaan natin na ang lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos sa atin ay sa ikabubuti ng bawat isa. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.